Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa sandaling ito na hindi aksidente. Kung nakarating ka na rito, mayroong mas mataas na tawag na nagaganap sa loob mo. Para bang may isang tahimik ngunit makapangyarihang tinig na gumagabay sa iyong mga hakbang patungo sa pagkikita na ito. Hindi mahalaga kung paano nagpapakita ang buhay, kung ito man ay sa kaguluhan, katahimikan o pangungulila, mayroong isang bagay na patuloy na pumipintig sa iyong puso. Ang katiyakan na may koneksyon na higit pa sa rason. Ngayon ay sama-sama tayong lulubog sa isa sa mga pinakamalalim at nagbabagong misteryo ng paglalakbay ng mga twin flame, ang enerhiyang sexual. Bago tayo magpatuloy, nais kong hilingin sa iyo ang isang espesyal na bagay. Kung ang temang ito ay naguudyok ng isang malalim na damdamin sa iyo, kung ito ay tumatama sa mga lugar na kahit ang mga salita ay hindi maabot, mag-subscribe sa kanal na ito. Ibahagi ang video na ito sa sinumang nararamdaman din na ang pag-ibig ay hindi maaaring limitahan ng mga hadlang ng oras, distansya o anyo. Dahil kapag ibinabahagi mo, pinapalawak mo ang network ng mga kaluluwa na nagigising, nagiging tulay ka upang maunawaan ng iba na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang iyong maririnig dito ay hindi lamang tungkol sa romansa, hindi lamang tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa isang enerhiya na lumalampas sa pisikal, na tumatama sa mga hindi nakikitang dimensyon, na nagbubukas ng mga portal sa loob ng kaluluwa. Maraming tao na ang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na atraksyon para sa isang tao, ngunit kapag ang pinag-uusapan ay mga twin flame, hindi tayo nagsasalita ng karaniwan. Ang enerhiyang sexual sa pagitan ng mga twin flame ay isang apoy na hindi kailanman namamatay. Kahit na ang kontak ay napuputol, kahit na may distansya, kahit na ang bawat isa ay sumusubok na sundan ang magkaibang landas. Para bang mayroong isang magnet na hindi kailanman nawawala ang lakas nito. Isang kuryenteng dumadaloy sa katawan, ngunit pati na rin sa isip, mga emosyon at espiritu. Marahil ay natanong mo na, bakit ko siya iniisip ng labis? Bakit kahit na sinusubukan kong lumayo, parang naroon ang kanyang presensya sa loob ko? Bakit ang mga pangarap, sensasyon, panginginig, at kahit bigla ang init ay umaabot sa akin, kahit na nag-iisa? Ang sagot ay nasa banal na misteryo na ito. Ang enerhiyang sexual ng mga twin flame ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual. Ito ay isang liwanag na kodigo na nag-uugnay sa dalawang kalahati ng iisang kakanyahan. Ngunit narito ang detalye na nagbabago ng lahat. Ang enerhiyang ito ay hindi ibinigay upang ikulong, kundi upang palayain. At dito nagsisimula ang paglalakbay, dahil ang magnetismo na iyong nararamdaman ay hindi lamang upang masiyahan ang isang pagnanasa, kundi upang dalhin ka sa pagkilala kung sino ka sa iyong pinakapayak na kakanyahan. Ito ay isang puwersa na nagtutulak sa iyo papasok, patungo sa sariling kaalaman, sa pagpapagaling ng mga trauma, sa pagharap sa mga anino na marahil ay itinago mo sa loob ng maraming taon. Kapag ang enerhiyang sexual ay bumangon sa pagitan ng mga twin flame, ang pisikal na katawan ay nagiging tuktok lamang ng iceberg. Ang talagang mahalaga ay ang paraan kung paano ang enerhiyang ito ay gumagalaw sa mga banayad na layer ng kaluluwa. Hinahawakan nito ang iyong mga pinakamasakit na sugat. Inilalantad ang iyong mga takot sa pag-abandona, pagtanggi, at hindi sapat na pagkamaka. Ngunit kasabay nito, inihahayag nito ang isang lakas na hindi mo kailanman naisip na mayroon ka. Para bang sinasabi ng universo, sa pamamagitan ng pagnanasa na ito, ipapakita ko sa iyo kung sino ka talaga. Hindi lamang isang katawan na naghahanap ng kasiyahan, kundi isang kaluluwa na naghahanap ng pagpapalawak. At ito ang paanyaya ngayon. Pumasok sa paglubog na ito ng walang takot, ng walang maskara, ng walang pagtakas. Dahil kapag pinag-uusapan natin ang mga twin flame, hindi tayo nagsasalita ng isang bagay na maaaring ipaliwanag ng mga karaniwang teorya o bawasan sa simpleng pisikal na pagkikita. Nagsasalita tayo ng isang enerhiyang banal, ng isang muling pagkikita na kosmiko, ng isang sayaw na nagsimula bago ka pa man ipanganak. Kaya't ihanda mo ang iyong sarili. Ang ating susuriin dito ay hindi lamang kaalaman, ito ay karanasan. Hindi lamang paliwanag, ito ay kapahayagan. At sa kahabaan ng landas na ito, mapapansin mo na bawat sensasyon,
bawat alaala, bawat hindi nakikitang haplos na iyong nararamdaman ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng isang mas malaking layunin kaysa sa mismong pagnanasa. Kung ang nilalaman na ito ay nagsisimulang umugong sa'yo, huwag kalimutang mag-subscribe ngayon, i-like ang video na ito, ibahagi sa sino mang nangangailangan na marinig ang mga salitang ito dahil ang mensaheng ito ay maaaring maging susi na magbubukas sa puso ng sino mang halos sumuko na sa paniniwala na mayroong mas mataas pa sa pag-ibig. Ngayon, nais kong samahan ka sa paggising na ito at tinitiyak ko sa iyo, hanggang sa huli, hindi mo lamang mauunawaan ang enerhiyang sexual ng mga twin flame, kundi mararamdaman mong ang puwersang ito ay aktibong nagtatrabaho na sa loob mo. Binabago ang iyong buhay, iyong mga pagpili, ang iyong paraan ng pagmamahal at pagtingin sa sarili. Kapag pinag-uusapan natin ang enerhiya ng mga twin flame, hindi tayo lamang humahawak sa isang bagay na mistiko o makata. Nagsasalita tayo ng isang realidad na nagiging sanhi ng mga sensasyon na labis na matindi na madalas ay nalilito ang isipan at nababalanse ang pang-araw-araw na buhay. Dahil, kung sa isang banda, naroon ang hindi maipaliwanag na atraksyong ito, ang magnetismong tila pumapunit sa lahat ng hadlang, sa kabilang banda, naroon din ang sakit ng paghihiwalay, ang katahimikan na masakit, ang kawalan na nagiging bahagi ng bawat walang laman na espasyo. Para bang alam ng kaluluwa na may kulang, at ang kawalang ito ay hindi napupuno ng mga pagkaabala, ng ibang mga relasyon, o ng lumilipas na panahon. Marahil ay naranasan mo na ito sa iyong balat. Ang koneksyong dumating bigla, kumikilos sa lahat, at kapag iniisip mong sa wakas ay natagpuan mo na ang sagot sa panloob na kawalang sigla, tila naglalaro ang tadhana sa iyo. Ang tao ay umalis, ang kontak ay nawala, nagkakaroon ng mga hindi maipaliwanag na alitan, at bigla ay muli kang nag-iisa, hindi nauunawaan kung bakit ang isang bagay na napakalakas ay hindi makasustento sa pisikal na mundo. Sa puntong ito, marami ang pumapasok sa desperasyon, nagtatanong kung nagiging baliw na sila, kung sobra ang kanilang pag-iisip, kung sila ay nag-imbento ng mga damdamin. Ngunit sa loob, sa kaibuturan, alam ng kaluluwa, hindi ito imbensyon. Ang dilema ay totoo. Nararamdaman mong para kang nakagapos sa dalawang mundo. Sa isang panig, ang pangangailangan na magpatuloy, hawakan ang buhay, huwag kumapit sa isang hindi tiyak na bagay. Sa kabilang panig, mayroong isang hindi nakikitang puwersa na patuloy na humihila sa iyo pabalik, na palaging nagpapaalala na mayroong mas malaki, isang bagay na lampas sa karaniwang paliwanag ng pag-ibig. At dito sa espasyo ng tensyon, marami ang naliligaw dahil ang isipan ay hindi makaintindi ng kung ano ang kinikilala na ng kaluluwa. Ilang beses ka nang nagtanong, bakit hindi ko makalimutan? Bakit, kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, pakiramdam ko ay bahagi pa rin niya ako? Bakit ang katahimikan na ito ay mas malakas kaysa sa anumang salita? Ang mga tanong na ito ay kumakain sa loob dahil ang ego ay humihingi ng mabilis na sagot. Ngunit ang kaluluwa ay nag-aanyaya sa pasensya, sa paglusong, sa pagsuko. Dito sa kaibahan na ito, ang paglalakbay ng mga twin flames ay nahahayag, hindi bilang isang kwento ng engkanto, kundi bilang isang malalim na proseso ng paggising. At narito ang isang mahalagang bagay, hindi ka nag-iisa. Marahil ngayon sa sandaling ito, libu-libong iba pang tao ang dumaranas ng parehong palaisipan, nararamdaman ang parehong buhol sa lalamunan, ang parehong hindi maipaliwanag na pangungulila, ang parehong frustrasyon na hindi makontrol ang isang bagay na tila mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay isa sa pinakamalaking bitag ng paglalakbay na ito, dahil ang ego ay nagmamatigas na nagsasabi na ikaw ang nag-iisa sa pagdanas ng sakit na ito. Ngunit ang katotohanan ay ang landas ng mga twin flames ay dinisenyo upang sirain ang mga ilusyon, upang gisingin ang mga masa, upang buksan ang mga kolektibong portal ng kamalayan. Iyan ang dahilan kung bakit ramdam na ramdam mo. Dahil hindi lamang ito iyong individual na kwento, ito ay isang universal na kwento. Bawat luha na iyong ibinuhos, bawat gabing walang tulog, bawat alaala na bumabalik ng walang paanyaya, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking galaw,
kung saan ang iyong kaluluwa ay hinuhubog upang maging kung ano siya talaga. At sa prosesong ito, lumilitaw ang mga dilema na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na paghihiwalay. Dapat bang maghintay? Dapat bang bitawan? Baka isang araw tayo ay magkikita muli. May katuturan ba ang lahat ng ito? O ako'y nakatali lamang sa isang ilusyon? Ang mga tanong na ito ay likas dahil bahagi ito ng alitan sa pagitan ng puso na kumikilala at isipan na nagdududa. Ang pinakamalalim sa lahat ng ito ay ang enerhiya ng sexualidad na tila simpleng pagnanasa ay sa katunayan ng patuloy na paalala ng pagsasanib na umiiral sa pagitan ninyo sa ibang antas. Para bang ang katawan ay sumisigaw ng kung ano ang alam na ng kaluluwa na walang tunay na paghihiwalay, kundi mga pansamantalang karanasan lamang. Ngunit ang pagtanggap sa katotohanan ito ay mahirap dahil ang lahat sa atin ay nakondisyon na maniwala lamang sa kung ano ang nakikita, nahahawakan at nakokontrol. Dito dapat mangyari ang pagninilay. Ang katahimikan na iyong nararamdaman ay hindi walang laman. Ito ay isang masaganang lupa. Ang kawalan na sumasakit ay hindi parusa. Ito ay paanyaya upang matagpuan mo sa iyong sarili ang bahagi na patuloy na naghahanap sa iba. Ang pangungulila ay hindi palatandaan ng kahinaan. Ito ay alaala na ikaw ay kabilang sa isang mas malaking bagay. Ngayon, nais kong payagan mong umuukit ang mga tanong na ito sa iyong loob nang walang pagmamadali na makahanap ng mga sagot. Dahil paminsan-minsan, ang sagot ay hindi dumarating sa mga salita, kundi sa mga sensasyon, sa biglaang mga pananaw, sa mga pangarap, sa mga senyales na inilalagay ng universo sa iyong landas. At kapag nag-relax ka at nagbukas upang maramdaman sa halip na kontrolin, may nagsisimula ng magbago. Ang bigat ay nagbibigay daan sa isang bagong pangunawa, at ang sakit ay nagsisimulang magbago sa lakas. Kaya, kung hanggang dito ay nakilala mo ang bawat salita, alamin mo, ikaw ay eksaktong nasa lugar na kailangan mong naroroon. Ang yugtong ito ng salungatan ay hindi katapusan, kundi simula ng isang paggising na lampas sa iniisip ng iyong isipan. Ang katahimikan, ang kawalan, ang kalituhan, lahat ng ito ay ang tagpuan kung saan ang iyong kaluluwa ay muling binubuo, kung saan ang apoy ng koneksyon ay hinuhubog ka para sa isang mas malaking bagay. Kapag ang twin flame ay pumasok sa ating buhay, lahat ng tila tama ay nagsisimulang bumagsak. Hindi dahil nais tayong parusahan ng universo, kundi dahil ang koneksyong ito ang pinakatotoong salamin na mayroon tayo sa ating harapan. At ano ang nangyayari kapag may humahawak ng salamin sa harap ng ating kaluluwa? Lahat ng nakatagong bahagi, lahat ng takot, lahat ng sugat na hindi pa nagpapagaling ay lumalabas. Ito ang pinakamalalim na espiritual na salungatan ng paglalakbay ng mga twin flames. Hindi ito distansya, hindi ito katahimikan, hindi ito kawalan. Ito ay ang laban-laban sa ating mga sarili. Ang ego, sanay sa pagkontrol, ay nagpanik. Sinusubukan nitong ipaliwanag gamit ang lohika ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Sinusubukan nitong magplano, manipulahin, pilitin ang mga sitwasyon. Sumisigaw ito. Bakit siya umalis? Bakit siya hindi sumasagot? Bakit, kung ang pag-ibig ay napakalaki, tila imposibleng mabuhay? At sa sigaw na ito, ang ego ay nauubos. Dahil hindi ito nakakahanap ng mga sagot sa pisikal na mundo. Dito nagsisimula ang pinakamalakas na sakit. Hindi lamang ang pangungulila sa mahal sa buhay, kundi ang pakiramdam na nawalan tayo ng lupa, na wala na tayong kasiguraduhan. At dito sa kailaliman na ito lumalabas ang pahayag. Dahil ang twin flame ay hindi dumarating upang patunayan ang mga ilusyon ng romantikong pag-ibig. Dumating ito upang sirain ang mga ito. Dumating ito upang ipakita sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagmamay-ari, hindi kontrol, hindi pangako ng masaya habang buhay sa makatawid na tao. Ang tunay na pag-ibig ay pagpapalawak, ito ay pagsasakripisyo, ito ay kalayaan. At walang ibang mas humahamon sa ego kaysa sa kalayaan dahil ang ego ay nabubuhay sa pagkakabit, sa pag-uulit, sa pangangailangan na hawakan ang kung ano ang natatakot itong mawala.
Dahil dito, maraming mga relasyon ng mga twin flames ang dumaranas ng mga yugto ng pagkasira, ng paghihiwalay, ng katahimikan. Hindi dahil natapos na ang pag-ibig, kundi dahil sa kakulangan na ito ang kaluluwa ay nagigising. Para bang sinasabi ng universo, kung iiwan ko kayong magkasama ngayon, mabubuhay lamang kayo sa antas ng pagnanasa at pangangailangan. Ngunit kung paghihiwalayin ko kayo, matututo kayong matagpuan ang inyong sarili sa loob at tanging sa oras na iyon, kayo ay makikita muli ng tunay. Ang naririnig ng universo kapag sinabi mong tapos na ay hindi isang katapusan, kundi isang sigaw ng pagbabago. Dahil ang tapos na mula sa bibig ay hindi ang tapos na ng kaluluwa. Ang kaluluwa ay hindi kumikilala sa ganitong uri ng paghihiwalay. Nauunawaan nito na may mga siklo lamang, paglapit, paghihiwalay, pagkatuto, muling pagkikita. Bawat hakbang ay dinisenyo upang hubugin ang pagkatao, upang sirain ang mga hindi nakikitang kadena, upang pagalingin ang mga ninuno na sugat. Sa prosesong ito, maraming tao ang nakakaramdam ng kalituhan. Naniniwala na sila ay nabubuhay sa isang obsesyon, isang pagkabaliw. Ngunit ang pagkakaiba ay malinaw. Ang obsesyon ay walang saysay, nakakapagod, nagdudulot ng sakit. Ang enerhiya ng twin flame, gaano man ito kasakit, ay palaging nagdadala sa isang mas mataas na paggising. Kahit sa pagdurusa, nararamdaman mong may isang bagay na nahahayag, parang isang matinding at walang awa na paaralan, kung saan ang bawat aral ay nangangailangan ng tapang. Ang bawat luha ay nagbubukas ng espasyo para sa higit pang liwanag. At narito ang pinakamahalagang pahayag. Ang sexual na enerhiya na tila humahawak ay, sa katunayan, ang susi sa pagpapalaya. Dahil hindi ito inilagay sa iyo upang ikaw ay magtagal sa kakulangan ng iba, kundi upang matuklasan mo na ang enerhiyang ito ay maaaring matransmute. Maaari itong idirekta patungo sa paglikha, sa espiritualidad, sa iyong sariling pagpapalawak. Para bang ang twin flame ay nag-aapoy ng isang makina sa loob mo na hindi kailanman humihinto. At ang paraan kung paano mo gagamitin ang puwersang ito ang magtatakda kung mananatili kang nakatali sa sakit o lalakad patungo sa pagbabago. Maraming umaatras at dito lumalala ang pagdurusa. Dahil ang pagtutol ay parang paddling laban sa agos. Napapagod ka, nadidismaya, nasasaktan. Ngunit kapag nagpakawala ka, kapag tumigil ka sa pakikipaglaban sa kung ano ang umiiral, ang ilog ay nagsisimulang dalhin ka. Sa sandaling iyon, nauunawaan mong ang paglayo ay hindi abandono, ito ay proteksyon. Na ang katahimikan ay hindi parusa, ito ay espasyo. Na ang pangungulila ay hindi kahinaan, ito ay paalala ng kung ano ang walang hanggan sa iyo. Ang twin flame ay hindi dumarating upang maging kasamang kaibigan lamang. Ito ay dumarating upang maging guro. Ang bawat pagkakahiwalay ay aral. Ang bawat kawalan ay patunay. Ang bawat muling pagkikita, kahit na sa panaginip o sa pakiramdam, ay senyales na ang koneksyon ay nananatiling buhay. At kung mas sinusubukan mong kontrolin gamit ang ego, mas tila malayo ito. Ngunit kung mas sumasailalim ka sa karanasan, mas malapit ang iyong nararamdaman, kahit na hindi mo siya nahahawakan. Sa likod ng sakit ng pagkakahiwalay, mayroong isang tawag. Ang universo ay bumubulong. Gamitin ito upang magising. I-transform ang pagnanasa sa malikhaing enerhiya. I-transform ang pangungulila sa panalangin. I-transform ang katahimikan sa kaalaman sa sarili. I-transform ang sakit sa lakas. Dahil sa katotohanan, ang koneksyong ito ay hindi ginawa lamang upang mahalin ang isang tao. Ito ay ginawa upang maalala mo kung sino ka. At ang pahayag ay malinaw. Ang twin flame ay hindi ang kalahating bahagi na kumukumpleto sa iyo. Ito ay ang salamin na nagpapakita sa iyo na ikaw ay buo na mula sa simula. Ito ang katotohanan na pinakakinatatakutan ng ego dahil nais nitong maniwala na kailangan mo ang iba upang maging buo. Ngunit kapag natuklasan mong ikaw ay buo na, ang pag-ibig ay humihinto sa pagiging bilangguan at nagiging kalayaan. At sa kalayaang ito, ang tunay na muling pagkikita ay maaaring, sa wakas, mangyari.
Pagkatapos na malampasan ang apoy ng espiritual na hidwaan, may isang bagay sa loob mo na nagsisimulang magbago ng tahimik at hindi maibabalik. Parang pagkatapos ng maraming gabi ng luha at mga tanong, isang bagong kaliwanagan ang nagsisimulang ipanganak kahit na nahihiya, ngunit totoo. Ito ang yugto ng karunungan, ng pagpapagaling at ng paggising. Hindi ito isang agarang proseso, hindi ito isang pindutan na pinipindot, kundi isang mabagal na paglalakad patungo sa iyong sarili. Para bang ang mismong enerhiya ng twin flame na dati ay tila kaguluhan at pagnanasa lamang ay nagsisimulang ipakita ang tunay nitong layunin. Gabayan ka pabalik sa iyong sentro. Ang unang susi ng paggising na ito ay ang pagsuko. Hanggang dito, nakipaglaban ang ego. Nakipaglaban ito sa katahimikan, laban sa kawalan, laban sa tila hindi makatarungan. Nakipaglaban ito upang hawakan, upang kontrolin, upang puwersahin ang isang kinalabasan na iba sa ipinapakita ng universo. Ngunit darating ang isang sandali kung saan napapagtanto ng pagod na puso na ang pagtutol ay wala ng kahulugan. Sa sandaling iyon, ang karunungan ay ipinanganak. Dahil ang pagsuko ay hindi ang pagsuko sa pag-ibig, kundi ang pagbigay sa daloy ng buhay, pagtitiwala na ang sa iyo ay hindi kailangang pilitin, na ang totoo ay palaging makakahanap ng landas pabalik. Sa puntong ito, ang katahimikan ay humihinto sa pagiging nakikita bilang parusa. Ito ay nauunawaan bilang isang guro. Ang katahimikan ng twin flame, na dati ay sumasakit tulad ng isang espada, ay ngayon nagiging paanyaya upang sumisid sa loob ng sarili. Sa kawalan ng mga sagot, natututo kang pahalagahan ang iyong sariling boses sa loob. Natutuklasan mong ang eko ng kawalan ay, sa katotohanan, ang pagbubukas para sa mas malalim na presensya, ang presensya ng iyong mas mataas na sarili. Ang pagpapagaling ay nagsisimula kapag tinanggap mong tingnan ang loob ng walang takot. Dahil ang twin flame ay hindi lamang nagdadala ng pag-ibig, nagdadala rin ito ng salamin ng mga sugat na kailangang pagalingin. At ang bawat paghihiwalay, bawat paglayo, bawat hindi matiis na pangungulila ay tumuturo sa isang bagay sa iyo na humihingi ng atensyon. Parang ang sakit ay isang gabay na nagsasabing, narito ang bahagi ng iyo na hindi pa nagmamahal sa sarili. Narito ang sugat na humihiling ng liwanag. Narito ang panloob na bata na kailangang yakapin. Kapag nagsimula kang tumugon sa tawag na ito, ang enerhiya na dati ay tila sumasakal sa iyo ay nagsisimulang muling ayusin. Ang pagnanasa na tila hindi mapigilan ay nagiging gasolina para sa paglikha. Ang pangungulila na tila pumipigil sa iyo ay nagsisimulang maging inspirasyon upang sumulat, upang manalangin, upang magnilay, upang lumikha ng mga bagong landas. Ang mismong buhay ay nagsisimulang magbukas sa isang ibang paraan dahil humihinto kang makipaglaban sa kung ano ang nararamdaman at nagsisimula kang tumanggap. At sa pagtigil na ito, sa muling pagkikita sa sarili, ipinanganak ang enerhiyang reekilibryo. Nauunawaan mong hindi mo kailangang habulin ang iyong twin flame dahil ito ay nakakonekta na sa iyo sa isang antas na hindi kailanman mapuputol. Ang kailangang ayusin ay ang paraan kung paano mo hinaharap ang koneksyong ito. Ito ay humihinto sa pagiging isang pasanin at nagiging isang pinagmumulan ng lakas. Ito ay humihinto sa pagiging bilangguan at nagiging pagpapalaya. Ang espiritual na paggising ay nagaganap kapag napagtanto mo na ang tunay na muling pagkikita ay hindi nagsisimula sa labas, kundi nagsisimula sa loob. Bago mo muling makita ang iyong twin flame sa katawan, kailangan mong muling makita ang iyong sariling kaluluwa. Kailangan mong matutong maglakad ng mag-isa upang suportahan ang sarili, upang mahalin ang sarili nang hindi umaasa sa iba. Dahil kung papayagan ng universo ang ganap na pagkikita bago ang prosesong ito, kayo ay mabubuhay lamang sa pag-uulit ng mga lumang pattern, selos, kawalang katiyakan, takot sa pagkawala. Ngunit sa paggising, nagiging buo ka. At kapag nagtagpo ang dalawang kabuuan, ang pag-ibig ay tumitigil na maging drama at nagiging pagpapalawak. Ang tunay na pagpapagaling ay hindi forgetting sa iyong twin flame ni pagdurusa sa iyong nararamdaman.
Ito ay ang pag-convert ng sakit sa liwanag, pagnanasa sa paglikha at pangungulila sa lakas. Ito ay ang pagtingin sa loob at pagsasabi, "Ako ay sapat, ako ay buo. Mahal ko ang aking sarili at tinatanggap ko ang aking sarili." At sa estado ng pagmamahal sa sarili, nagsisimula kang magbigay ng isang napakalakas na enerhiya na kahit ang relasyon mo sa iyong twin flame ay nagbabago. Ang magnetismo ay hindi nawawala, ngunit tumitigil na ito sa pagiging isang pasanin at nagiging isang pagdiriwang. Ang karunungan na ipinanganak mula sa paglalakbay na ito ay simple at malalim. Ang tunay na pag-ibig ay hindi paghawak. Ito ay pagpapahintulot. Hindi ito paghingi. Ito ay pagdaloy. Hindi ito pagpiglas. Ito ay paglaya. At ang twin flame ay dumarating upang ituro ito kahit na sa masakit na paraan. Bawat paghihiwalay ay kinakailangan upang mahanap mo ang lakas na hinahanap mo sa iba. Bawat katahimikan ay kinakailangan upang matutunan mong pahalagahan ang tinig ng iyong kaluluwa. Bawat luha ay kinakailangan upang malinis ang iyong esensya at makapagningning ng mas maliwanag. Ang paggising na ito ay hindi nangangahulugang natapos na ang paglalakbay. Sa kabaligtaran, ito ay simula ng isang bagong yugto kung saan hindi ka na naliligaw sa labirinto ng ego. Ngayon alam mo na ang tunay na muling pagkikita ay hindi nakasalalay sa oras o sa mga panlabas na kalagayan, kundi sa iyong sariling pag-unlad. At ang kamalayang ito ay nagpapalaya. Dahil sa pag-unawa nito, hindi ka na nabubuhay sa pagkabahala ng paghihintay, kundi sa tiwala sa daloy. Ipinagkatiwala mo ang iyong sarili, at sa pagtitiwalang ito, ang pag-ibig ay namumukadkad sa mga hindi inaasahang paraan. At sa gayon, unti-unti, napagtanto mo na ang pinakamalaking biyaya ng paglalakbay ng mga twin flame ay hindi lamang ang makasama ang ibang tao, kundi ang maging buo sa iyong sarili. At kapag ang panloob na muling pagkikita ay nangyayari, lahat ay nagbabago. Ang iyong panginginig, ang iyong tingin, ang iyong mga pagpili, ang iyong paraan ng pagmamahal, para itong tumawid sa isang madilim na gabi upang sa wakas ay masilayan ang liwanag ng bukang liwayway. Dumating ang isang punto sa paglalakbay ng mga twin flame kung saan ang bigat ng hidwaan at sakit ay nagsisimulang matunaw, na nagbibigay daan sa isang bagong estado ng kamalayan. Para itong matapos ang maraming pagkakabagsak at bagong pagsisimula, maraming luha at mga tanong na walang sagot, sa wakas ay tumawid ka sa isang hindi nakikitang portal. Ang portal na ito ay hindi ka dinala sa ibang tao, hindi bababa sa hindi ka agad, kundi nagdadala sa iyo sa isang bagay na mas dakila, ang muling pagkikita sa iyong superyo. Ito ang sandali ng pagbabago. Hanggang dito, naniwala ka na ang kahulugan ng lahat ng karanasang ito ay nasa iba. Sa presensya, sa haplos, sa tingin, sa pagbabalik. Ngunit kapag nagsimula ng magsettle ang enerhiya at pinahintulutan mong pahalagahan ang katahimikan, natuklasan mong ang twin flame ay palaging, bago ang lahat, isang instrumento upang maalala mo ang iyong sarili. Ang pag-ibig na labis mong hinahanap sa labas ay, sa katunayan, sinusubukang lumitaw mula sa loob. Ang superyo ay hindi isang malayong ideya o mistiko. Ito ang iyong pinakapayak na esensya, ang bahagi ng iyo na hindi kailanman nawala, hindi kailanman nalito, hindi kailanman nahati. Kapag nagsimula kang muling makipag-ugnayan sa kanya, napagtanto mong hindi ka na nakasalalay sa mga walang kontrol na emosyon, sa desperadong pangungulila, sa pagkabahala na malaman kung ano ang mangyayari. Sa kabaligtaran, natuklasan mo ang bagong kapanatagan, isang tiwala na hindi nakasalalay sa kung ano ang ginagawa ng iba o hindi ginagawa. Sa sandaling ito, ang personal na kapangyarihan ay nagsisimulang umusbong. Napagtanto mong ikaw ay may-ari ng iyong enerhiya, Panginoon ng iyong mga pagpili, tagalikha ng iyong sariling katotohanan. Ang enerhiyang sexual, na dati ay tila kumakain sa iyo ng mga pantasya at walang katapusang pagnanasa, ay ngayon nagiging malikhaing magnetismo. Natuklasan mong maaari mong idirekta ang lakas na ito upang pagalingin ang iyong katawan, upang ipahayag ang mga proyekto, upang palawakin ang iyong espiritualidad,
Ang dating simpleng pisikal na pagnanasa ay nagiging gasolina ng pagsulong, at kapag nangyari ang pagbabagong ito, nagbabago ang iyong panginginig. Tumitigil kang umindak sa kakulangan at nagsisimula kang umindak sa kasaganaan. Tumitigil kang makaramdam na kailangan mo ang iba upang maging buo at nagsisimula kang magbigay ng kabuuan. Ang pagbabagong ito ay hindi mapapansin. Para itong ang universo ay tumutugon sa iyong bagong dalas, nagbubukas ng mga pintuan, nagdadala ng mga bagong oportunidad, naglalagay ng mga senyales sa iyong landas. Ang mga tao ay nagsisimulang lumapit sa iyo na naaakit sa isang liwanag na hindi nila maipaliwanag. At kahit ang mismong twin flame ay nakakaramdam ng magnetism na ito dahil ang koneksyon ay hindi kailanman naputol. Ang paggising sa superyo ay nagpapakita rin ng isang malalim na bagay. Ang pag-ibig ay hindi nawawala, ito ay nagiging. Nauunawaan mong wala sa mga naranasan mo ang walang kabuluhan. Bawat paghihiwalay, bawat katahimikan, bawat luha ay isang kinakailangang hakbang upang makarating ka rito. Ang pag-ibig sa pagitan ng mga twin flame ay hindi lamang tao, ito ay banal. Hindi ito umiiral upang ikulong, kundi upang palayain. Hindi ito nalilimitahan sa romansa, kundi nagbubukas ng daan para sa espiritual na kapanahunan, para sa pagmamahal sa sarili, para sa pagkilala na ikaw ay bahagi ng isang bagay na walang hanggan. Sa estadong ito, nagsisimula kang mapagtanto na ang tunay na pagkakaisa ay hindi nakasalalay sa pagkontrol sa oras, ni sa paghawak sa hinaharap, dahil nararamdaman mo na ang pagkakaisa sa loob mo, at mas nagiging natural ang koneksyon sa iba, habang ikaw ay nagiging mas naka-align sa iyong superyo. Wala nang takot sa pagkawala, dahil nauunawaan mo na walang bagay ang maaaring mawala sa antas ng kaluluwa. Wala nang pagdududa, dahil nararamdaman mo na buo ka na. Wala nang mga tanikala, tanging kalayaan. Ang personal na kapangyarihan na ipinanganak mula sa muling pagkikitang ito ay napakalaki. Hindi ito kapangyarihan ng dominasyon, kundi ng paglikha. Napagtanto mong kaya mong baguhin ang iyong buhay, baguhin ang iyong mga pattern, akitin ang mga karanasang naka-align sa iyong tunay na esensya. Tumitigil kang maging biktima ng mga kalagayan at nagsisimula kang maging co-creator ng iyong kapalaran. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong buhay, pag-ibig, kundi sa lahat ng aspeto: trabaho, pagkakaibigan, kalusugan, espiritualidad. Ang paglalakbay ng mga twin flame sa puntong ito ay nagbubunyag ng kanilang tunay na layunin. Hindi ang pagsasama ng dalawang katawan ng agad, kundi ang pagsasama ng dalawang kaluluwa sa kanilang sariling sentro upang pagkatapos, sa natural at mature na paraan, ay muli silang magkita. Dahil tanging kapag ang bawat isa ay buo sa kanyang sarili, ang pag-ibig ay maaring maranasan ng walang drama, walang takot, walang pagkakaalipin. Sa yugtong ito, ang enerhiyang magnetismo ay lumalakas sa ibang paraan. Hindi na ito ang pagkabalisa ng pagnanais, kundi ang kapanatagan ng pagiging. Nagiging ilaw ka, at nararamdaman ng iyong kapareha ang tawag na ito. Minsan, siya ay nag-aalinlangan pa, tumatakas pa, naliligaw pa sa mga ilusyon. Ngunit ang iyong panginginig ay nagsisimulang kumilos bilang isang binhi, bilang isang tahimik na paalala na ang pag-ibig ay totoo, na ang landas ng kaluluwa ay hindi maiiwasan magpakailanman. At kahit na ang pisikal na muling pagkikita ay hindi pa nagaganap, hindi ka na nagdurusa tulad ng dati. Dahil hindi mo na ito kinakailangan upang maging masaya. Nauunawaan mo na ang pag-ibig ay walang hanggan, na ang koneksyon ay hindi masisira, at na anuman ang kinalabasan sa lupa, ikaw ay nanalo na. Nanalo sa ego, nanalo sa takot, nanalo sa ilusyon na kailangan mo ng isang bagay mula sa labas upang makaramdam ng kabuuan. Ito ang personal na kapangyarihan na ginigising ng paglalakbay ng mga kapareha. Isang puwersa na hindi maipapaliwanag, tanging maranasan lamang. Isang soberanya na nagmumula sa pagkilala kung sino ka talaga, hindi lamang kalahati ng isang kaluluwa, kundi isang buong nilalang, banal, lumikha, maliwanag. At sa estado na ito,
Ang pag-ibig ay nagiging kung ano ito dapat ay kalayaan, pagpapalawak, katotohanan. Narating namin ang huling punto ng paglalakbay na ito ng mga salita, ngunit hindi ang katapusan ng landas na tinatahak ng iyong kaluluwa. Kung nakasama ka hanggang dito, ito ay dahil sa loob mo ay mayroong umuugong, mayroong kumilala sa nakatagong katotohanan sa mga pagitan ng mga linya, at ito ay isang senyales na ang iyong kaluluwa ay gising, nakatuon, handang patuloy na magpalawak. Ang iyong nararanasan sa iyong kapareha ay hindi ilusyon, hindi pagkakataon, hindi lamang isang kwento ng pag-ibig na nagkamali. Ito ay isang kosmikong tawag, isang banal na proyekto, isang paggising na lumalampas sa oras at espasyo. Tiyak na ang isip ay patuloy na sumusubok na lumaban. Marahil hanggang ngayon ay nararamdaman mo pa rin ang buhol sa lalamunan, ang pagdududa. Ngunit magkikita pa ba tayo balang araw? Magkakaroon ba ng halaga ang lahat ng ito? Ang katotohanan ay ang hinaharap ay hindi nakasulat sa bato. Ang pisikal na muling pagkikita ay maaaring mangyari o hindi. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang panloob na muling pagkikita ay nagaganap na. Bawat luha na iyong ibinuhos, bawat panalangin na iyong ginawa, bawat katahimikan na iyong tiniis, ay paghahanda upang matuklasan mo ang iyong sariling liwanag. At ito ay hindi kayang agawin sa iyo ng sinuman. Ang nararamdaman mo para sa iyong kapareha ay hindi pagkawala. Ito ay kawalang hanggan. Hindi mahalaga kung gaano kalayo, gaano karaming katahimikan, gaano karaming pagkakasalungat ang umiiral pa, sa antas ng kaluluwa, kayo ay nag-isa na. At ang katiyakan na ito ay nagpapalaya dahil ibinabalik nito sa iyo ang kapangyarihang mabuhay ng buo dito at ngayon, nang hindi naghihintay sa bukas, nang hindi umaasa sa sagot ng iba. Ang pag-ibig ay napakalawak na hindi maaring limitahan sa isang anyo lamang. Ito ay lumalawak, nagbabago, nagre-reinvent. At narito ang isang pahayag na marahil ay handa ka ng marinig. Kapag kumonekta ka sa iyong mataas na sarili, kapag natuklasan mo ang iyong personal na kapangyarihan, ang iyong kapareha ay hindi na isang puwang na kailangang punan. Siya ay nagiging isang extension ng iyo, isang buhay na refleksyon ng iyong sariling pagpapalawak. Ang magnetismo sa pagitan ninyo ay hindi nawawala. Sa kabaligtaran, lalo pang lumalakas. Ngunit ngayon, hindi na ito masakit, hindi na ito nakakulong, hindi na ito mabigat. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon, nagpapalakas, gumagabay. Kaya't nais kong iwanan sa iyo ang isang espesyal na paanyaya. Kung ang video na ito ay nagbigay ng kaliwanagan, kung ito ay umantig sa iyong puso, kung ito ay nagpabigat sa iyong paghinga at nagpapaalala sa iyo na mayroong mas mataas na layunin sa iyong paglalakbay, mag-subscribe ka na ngayon sa kanal na ito. Dito ay makikita mo ang higit pang mensahe tulad nito na nilikha upang liwanagin ang iyong landas, upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, upang muling pasiglahin ang iyong pananampalataya kapag ang bigat ng katahimikan ay nais kang pabagsakin. I-like ang video na ito. Ibahagi ito sa isang tao na kailangan ding marinig ang katotohanan ito. Marahil ay hindi mo alam, ngunit isang simpleng kilos ay maaaring maging sinulid na huhugot ng ibang kaluluwa mula sa kawalang pag-asa patungo sa liwanag. At higit pa, iwanan sa mga komento ang isang pangungusap na kumakatawan sa iyong naramdaman sa buong mensaheng ito. Maaaring ito ay simple, maaaring ito ay malalim, maaaring ito ay isang salita lamang. Isulat ang kung ano ang umuugong sa loob mo dahil kapag isinasakatawang mo sa mga salita kung ano ang kinilala ng iyong kaluluwa, ang enerhiya ay lumalakas at lalo pang nai-anchor ang paggising na ito sa iyong buhay. Bukod dito, ang iyong mga salita ay maaaring maging sagot na hinahanap ng ibang tao. Palaging tandaan, wala sa iyong nararanasan ang walang kabuluhan, ni ang sakit, ni ang katahimikan, ni ang pagnanasa, ni ang paghihintay. Ang lahat ay bahagi ng isang banal na proyekto ng pagpapalawak. At sa huli, mapapansin mo na ang kapareha ay hindi lamang dumating upang maging iyong kasama, kundi upang maging katalista ng iyong pinakamalaking paggising. Ang pag-ibig sa pagitan ninyo ay hindi nagtatapos dahil hindi ito isinilang sa oras,
Ito ay isinilang sa kawalang hanggan. Ang kawalang hanggan na ito ay umuugong sa loob mo ngayon. Ang kawalang hanggan na ito ay nagiging totoo sa tuwing pinipili mong magtiwala sa halip na matakot, sumuko sa halip na lumaban, magpalawak sa halip na umurong. Ang buong universo ay nagtutulungan upang ipaalala sa iyo kung sino ka. Liwanag, pag-ibig, kalayaan. Kaya't itago sa iyong puso ang pangwakas na pangungusap na ito bilang isang propetikong selyo para sa iyong paglalakbay. Ang pag-ibig ng mga kapareha ay hindi isang landas ng paghihintay, kundi isang landas ng paggising. Ang gumigising muling nagkikita. Ang muling nagkikita ay malaya na. Ngayon, huminga ng malalim, maramdaman ang katotohanan na umuugong sa loob mo at ipagpatuloy ang iyong landas ng may tiwala. Ang pinakamaganda ay darating pa dahil ikaw na ang sagot na iyong hinahanap.